Walang inaksayang panahon si Aquino sa Senado. Sa kanyang kauna-unahang privilege speech, binatikos niya ang militarismong pinapairal ni Marcos. Sa taon ding iyon, isang naiibang iskandalo ang pumutok, ang Dovey Beans Affair. Si Dovey Beans ay isang starlet sa Hollywood na pumunta sa Pilipinas para lumabas sa pelikulang Maharlika tungkol sa di umano'y kabayanihan ni Marcos noong panahon ng giyera. Umugong ang balitang may relasyon sina Marcos at Dovey Beans dahil pinutol ni Marcos ang relasyon ng matunugan nito ni Imelda at dahil hindi nabayaran si Dovey Beans sa pagganap niya sa pelikula, tumawag ang starlet ng press conference. Ipinarinig niya ang ginawa niyang cassette tape ng umano'y pagtatalik nila ni Marcos. Ang mga iskandalong ito ay pasakalye sa eleksyon ng 1969 nang tumakbo si Marcos para sa kanyang ikalawang term. Iyon ang isa sa pinakamarumi, pinakamadaya at pinakamagastos na eleksyon sa kasaysayan ng Pilipinas. The heavy election spending in 1969 caused inflation to go through the ceiling. The economy faltered. So in the second term of Mr. Marcos, there was a build-up of public frustration as well in terms of the services of the government. Ang pagkawala ng tiwala ng publiko ay lalo pang naging kapansin-pansin sa eleksyon ng 1971 pagkatapos ng pagbomba sa Plaza Miranda. I ask you to support Oplet, Enrile, Maceda, Elizalde, Garcia, Primicias, Aitona, Almendras, for Senator. These are the men whom you can depend upon. Talo ang lahat ng kandidato ni Marcos. Ang ibinoto ng taong bayan ay ang mga kandidato ng Partido Liberal na nasugatan sa Plaza Miranda. Pag-ibig ko'y hindi mag-iiba. Hindi mo ba nadarama sila? Bawat kilos mo'y I must tell you a secret. First Lady and I pledge to ourselves, we will not sing, we will not find any joy, and we won't be happy. That was after the proclamation of martial law, until there is hope for the country attaining its dreams. Now that we have sung tonight, it must be because of the fact that the country will soon realize the dreams that our people have. Martial law was a Lincolnian instrument. If you will remember, President Lincoln, during almost the Union of the United States there was a civil war. In order to stop the disintegration of the United States, of the Union, he proclaimed martial law even if martial law was not provided for in the American Constitution. September 23, 1972, madaling araw. Sa magkakahiwalay pero halos magkakasabay na operasyon, pinagdadampot ng pulis at militar ang maraming itinuturing na kaaway ni Marcos.
Kabilang sa mga hinuli at dinala sa mga kampo militar ang mga lider ng oposisyon na tulad nina Senador Ninoy Aquino at Jose Diokno. Sa loob lamang ng ilang buwan ay umabot sa 30,000 ang ikinulong sa mga stockade at kampo militar sa buong bansa. Everything was quiet on the streets, and on radio it was just music. And nobody knew what was happening except for me and my family and the families of the soon-to-be arrested opposition leaders. Kasabay ng maramihang pag-aresto, ipinasara ni Marcos ang Kongreso at ang mga opisina ng dyaryo, radyo at telebisyon. I know that opportunity has been knocking at the door for a long, long time for the Filipino people to rise up on their own and build a new nation and build a new country of which our children and their succeeding generations shall be proud. We build a new country, a new nation, and new people in this new society. New Society. Yun ang itinawag niya sa bagong kaayusang itinatayo niya kapalit ng sistemang kanyang giniba. Bagong lipunan. Sa biglang tingin, mukhang kapuri-puri ang mga unang ginawa niya para mailatag ang pundasyon ng pinapangarap niyang bagong lipunan. Iniutos niya na lansagin ng mga private armies. Pinasuko niya ang mga armas na hindi lisensyado. Pinatalsik niya ang humigit kumulang sa 6,000 empleyado ng gobyerno na di umano'y kasangkot sa graft and corruption. Isang nagngangalang Lim Seng ang ginawang halimbawa para ipakitang seryoso ang bagong lipunan sa kampanya laban sa kasamaan. Sa utos ni Marcos, si Lim Seng ay mabilisang isinakdal sa krimeng paglalako ng droga at hinatulan ng kamatayan ng hukumang militar. Binaril siya ng firing squad. Estudyante pa lamang siya sa universidad, ay sumulat na si Marcos ng thesis tungkol sa authoritarian governments, sa madaling salita, diktadura. Ngayon na isinakatuparan na niya ang kanyang thesis. Ang filosofiya ng kanyang paghahari ay tinawag niyang constitutional authoritarianism. Batay sa paniniwalang ito, sinikap ni Marcos na suotan ang kanyang diktadura ng balabal ng legalidad. Lahat ng diktador ay gustong magpakita ng konstitusyonalidad ng kanilang gobyerno. Upang huwag sabihin na sila ay ang kanilang regime ay sa puwersa laban. Muling pinulong ni Marcos ang Constitutional Convention. Dahil nakakulong na ang maraming delegadong kontra sa kanya, hindi na makapalag ang mga delegadong naiwan sa labas. Mabilis nilang tinapos ang saligang batas at pagkatapos ay isinumite ito kay Marcos sa Malacanang. Nagtakda ang rehimen ng plebisito para ratipikahin ang bagong saligang batas. Pero naramdaman ito na matatalo ang botong yes at mananalo ang no sa isang tunay na plebisito. Kalat na kalat ang biruan na ang iboboto ng taong bayan ay aki, no o jok, no. Kinansila ni Marcos ang plebisito. Ang ipinalit ay isang kakatuwang pagtitipon na tinawag na Citizens' Assembly.
Sa halip na lihim na balota, dinaan ang botohan sa taasan ng kamay. Mag-iipon-ipon sila ng mga citizens assemblies at saka pati yung mga batang-bata pa na hindi makakaboto ay kasali. Pagkatapos noon ay magtatanong daw sila kung sino yung gusto ng libreng bigas ay magtaas ng kamay. Eh siyempre, kasi mahirap yung mga panahon na yon, ay lahat siyempre gusto ng libreng bigas. Sabi nila, overwhelming yung ratification ng bagong konstitusyon ng citizens assemblies. Palibhasa'y abogado, mabusisi si Marcos pagdating sa legalidad. Sa 14 na taon ng kanyang rehimeng militar, naglabas siya ng humigit kumulang sa 3,000 letters of instruction at presidential decrees. Bukod sa legalidad, may isa pang bagay na tiniyak si Marcos, ang suporta at tulong ng Amerika.